So guys, pagka sinabi ng mga guide na tumagilid kayo, tagilid kayo. Magkakasunog pa ata dito guys. Hey guys, King here. Welcome back to the channel. So bago tayo maglakwatsa, reminder lang na if first time mo lalabas ng Pinas at dito sa Vietnam ang unang pupuntahan mo, discuss ko lang ng mabilisan ang mga requirements and a few reminders bago ka umalis ng Philippines. First is your valid passport. At least 6 months validity from your travel date. No ifs, no buts. Huwag makipagsapalaran with your expiring passport. For Filipinos, no visa required for tourists na magstay ng less than 21 days. And before I continue, please subscribe to my channel at maging part ng ating growing community. Samahan niyo ako sa pag-grow ng channel na to. Ito guys, check-in pa lang sa Philippines, hahanapin na sa inyo to, lalong-lalo na kung first-time traveler kayo. Return tickets, accommodation information, saan ka magstay. Dapat complete ang address and fully paid ang hotel booking or accommodation ninyo para wag ka magka-problema lalo na sa immigration. Only 50 family still making that. So 50 family compared with 3,000 people living in this village. Not that much. Yeah. So the family where we stop there is one of the big factories in this village. Good morning, we're still in Vietnam at ngayon naman i-explore natin yung Incense Village. So now we're walking towards Incense Village. So right here as you can see, dinadry muna nila yung mga materials na gagamitan for the incense sticks. The Incense Village is located 35 kilometers from Hanoi. Sabi nila, best time to visit is during the Tet or Vietnamese Lunar New Year. So isa to sa pinaka-importanting holiday sa Vietnam. Best time to visit is a week before the Tet. For year 2026, February 17 ang nakaset na date. So double check na lang natin to guys sa mga locals ha. Hello! This is for you. Okay. 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 Yeah, that's great. Lalagay ng parang pinito. Parang pinito. Lalagay ng parang pinito. Parang pinito. So to get here, it took us more than an hour of a bus ride from Hanoi. So basically, you'll just have to find a spot where you can sit or stand, and then have your pictures taken. So guys, no, dinadry nila sa sun after dyeing and after adding scents. Makikita natin yung vapor tumataas from the incense. Makikita nyo ba yun guys, yung mga vapor? So dito, make sure na hanapin mo lang yung angulo mo pag take ng picture. Mid-angles, medyo boring. So medyo itataas mo siya ng ganyan, yung angulo ng camera. O pwede isiset mo sa portrait yung mobile phone mo or yung smartphone mo. Here, highly recommendable na bumisita sa Vietnam for us Filipinos kasi alam mo yun, maliban sa wala tayong visa na kailangan dito dahil syempre kapitbahay lang naman natin to sa Southeast Asia.
kamukha rin naman natin sila eh. So halos similar features and ayun, hindi ka feeling foreigner masyado pag andito ka. And mura yung mga food dito at saka yung mga services. And mababait naman yung mga locals. So far. So far. So ito yung mga tourmates natin. Every top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find. Hello guys, Xin Chao, andito tayo ngayon sa Vietnam pa din. And pag nandito kayo sa Ninh Binh area, isa to sa mga must-do activities na gagawin natin. Kasama natin dito si ate na nagsasagwan. Yan. So dito, pagka sasakay ka ng boat, required talaga na magkaroon tayo ng life vest for safety purposes. Here's something unique about the boating adventure here in Ninh Binh, specifically in Tam Coc. Locals have mastered the art of feet rowing. It's both cultural and traditional form of rowing. Astig, di ba? Another trivia guys, pare dito pala sa Ninh Binh area, na-shoot yung movie na King Kong. At ito yung mga riverside na houses or one of the riverside houses na makikita mo rito sa area na to. Maraming activities na pwedeng gawin dito guys, no? Pero I should say, hindi kayo pwedeng umuwi ng Philippines na hindi nyo natatry ito. One for the books. Another trivia about Ninh Binh guys, bale, ang Ninh Binh pala tinatawag na Inland Halong Bay dahil sa similar features nito dun sa Halong Bay. So ito naman, freshwater version ng Halong Bay. Yung mga dinaanan din tayong mga shopping places na alam niyo yun, yung mga mandatory stops na kailangan gawin kapag naka-package tour ka. So yun, hindi na ako nag-content dun guys kasi hindi ko alam kung marirecommend ko yun sa inyo. So, at least yung mga na-experience natin, ito na lang yung ating mga i-recommend. And worth yung yung malayong biyahe natin. I would give this activity an 8/10. Yeah, 8/10. So guys, pasok tayo sa cave. Ayan. And if naaalala niyo yun sa subterranean river ng activity ng Palawan, hindi tayo binigyan ng medyo nakakatakot to guys So dito hindi tayo binigyan ng helmet, pero siguro mataas naman dito yung clearance. Okay. So ayun. Salubungan siya guys. So buti naman guys ayan, nakita natin yung mga formations. So sige, konting trivia. Yung nasa ibabaw guys, yan? Stalactites o stalagmites?
So guys, i-describe ko lang sa inyo yung feeling dito. No? Ang lamig dito. Sa labas medyo mataas yung humidity. Pero nung nakapasok tayo ng cave, biglang lumamig. So feeling ko mga nasa 21 to 23 degrees yung temperature dito. And now we're nearing the exit. Ayan, papakita ko sa inyo. Tapos dyan nalalabas yung mga dinosaurs, guys. Joke lang. Wow. Ang lapit ng clearing, ceiling talaga. Ayun, nasa likod natin sila. Makakasama natin sa yan guys, sa group tour. Ayan. So guys, may mga lotus and then aquatic plants. Hello po. Hello guys, nakalabas na natin ng cave and we're on our way back to the port. Konting story time lang, no? So, pagdating natin dun sa dulo, ang nangyari ngayon, tumambay tayo sandali. So, akala natin magre-rest lang tayo. Tapos si ate, biglang naglabas ng mga items mga souvenir items naman na binibenta sa mga tourist. And, ayun, parang na-hostage tayo na kailangan natin bumili or else matatagalan tayo bago makabalik. So, yun na. Papakita ko na lang sa inyo later on kung ano yung loot na nakuha natin. So, almost 500 pesos din siya guys na item. So, sa Vietnamese dong mga 200 Vietnamese dong siya. So, tinatry natin tumawad pero ayaw talaga niya. So, ayaw talaga niyan tumawad. So, yun. Wala tayong choice kundi bumili ng item na yun or else abutin tayo ng gabi bago makabalik. Because time now is around almost 4 p.m. na din. So, hindi pa tayo nakaka-stroll ng Hanoi. So, pagbalik natin ng Hanoi, try natin, sana matry na natin yung mga authentic na food and street foods na excited na akong itry. So, ayun. Egg coffee, buncha, and banh mi. So yun, kahit 4 p.m. na, marami pa rin pumupunta dito sa area na to para boating adventure. Ito guys, ang ganda. So ayun na nga guys, between DIY tour and agency tour, hahayaan ko na lang, based sa mga observations natin at sa mga na-experience natin, hahayaan ko na kayo mag-decide kung ano yung gusto nyong gawin dun guys. Pero at least naman, na-try natin yung perspective na yung nabook na tour is from agency naman. So, hindi tayo DIY this time. It's not all bad, pero kayo na bahala guys na mag-decide kasi may mga pros and cons naman yan, kagaya ng mga na-discuss natin kanina. Papalik yun.
So guys, first order of business, kakain tayo dito sa Buncha Dak Kim. Guys, ito yung kanyang bestseller. So ang kasama nito yung mismong meat na may broth. Merong vermicelli noodles, vegetables assorted na fresh, and then chili garlic paste, and spring rolls. Saka meron tayong lime na condiment. Hindi sa OA ako ha, pero grabing sarap. Lalo na yung meat. Mamaya na ako magko-content, uubusin ko na to. Mauubos ko to sa tingin ko. Grabing sarap. Dinner, and we had buncha. So finally, after 3 days, nakakain tayo ng buncha. Ang sarap, grabe. Paano ko ba i-describe yung taste ng broth? Yung mismong broth, medyo sweet and savory siya. So hindi naman siya overwhelming na sweet, pero grabe, sobrang balance niya. And mas lalong na-enhance yung flavor kapag nadadagdagan pa ng mga vegetables. At hindi sila madamot sa vegetables, guys. May train street, guys. Time now is 9:30 p.m. And buhay na buhay pa rito sa Hanoi. Buhay na buhay pa rito yung mga activities. Sobrang buhay yung gabi rito. Welcome sa Train Street dito sa Hanoi, Vietnam. Enjoy! So guys, nandito pa rin tayo sa Hanoi, Vietnam. Ngayon nasa Train Street tayo. And while waiting for the train, umorder muna tayo ng drinks. Kasi hindi tayo pwedeng tumambay dito pagka wala kang in-order na drinks. Hindi ka pwedeng tumambay rito, guys. So mamaya ipa-flash ko sa screen yung mga schedule ng pagdaan ng train dito. So sige, update ko kayo later. Ako naman kung tatanungin ako, sulit na sulit yung papunta natin dito eh. Sa food pa lang, guys. Solved na ako doon. And if you're gonna ask me if I would like to come back, absolutely. Sana mas mahaba pang time, no? Mas marami pang chance na mag-explore. So guys, pagka sinabi ng mga guide na tumagilid kayo, tagilid kayo, sundutan tayo. Ayun na siya, oh. Gilid tayo, medyo nakakatakot. Wow! Ayun na siya. Naghintay lang tayo, guys, ng mga 20 minutes. Hindi man, parang 15 minutes lang yung hinintay natin, dumating na yung train. Magkakasunog pa ata dito, guys. Recap lang sa mga nagawa natin, guys. So nakakain naman tayo ng buncha. Naka-experience din tayo na tumambay sa Train Street. So again, we are here in Hanoi. And kung na-enjoy na itong vlog na to, please don't forget to subscribe to my channel. Okay? I hope you have a good day.